What's up mga gonggong? Naubusan kami ng tubig sa bahay. Hindi kami nakapagluto ng almusal. Kaya dadayo muna kami ng almusal dito sa may hotel malapit sa workplace ko. Bali pa 2 beses na namin nakakain dito. Masarap kumain dito sa hotel na to. Madaming pagpipilian ng almusal. Tsaka mura lang syempre. On the way na tayo. Malapit lang yung sa bahay din namin. At makikita nyo guys, yung kalsada napakaluwag, wala masyadong sasakyan dahil holiday pa. Ang mga tao ay wala pa rito, nasa out of town, nagta-travel. Kami naman naubusan ng tubig. Kaya ito, dadahin ng almusal sa labas. Tinamad na magluto. Okay, see you later. Tingnan nyo mga gonggong, oh. Kahit dito sa may stoplight, dito sa may crossing, napaka-busy na tong lugar na to guys. Malapit ito sa may World Trade Center. Walang kasasasakyan. Kahit tao naglalakad, wala eh. Normally, napaka-busy nitong street na to. Ito yung tinatawag nilang World Trade Center. Dito ginaganap yung mga malalaking event, malalaking convention. Dito sa Middle East. Yung mga GITEX, kung narinig nyo yun. Yung mga parang technology summit. Kapag may mga golf food, yung mga food and beverage, mga pagkain, at kung ano-ano pa. So, lahat ng mga exhibition, kumbaga, dito ginaganap sa area na to. Napaka-busy nito, guys. Halos sa weekly may event dito. Minsan, 12,000 participants. Makikita nyo, ang daming bus, ang lalaki. Daming mga iba't ibang nationality na dumadayo dito para umattend na exhibition. Tsaka mag-present na kung ano-ano mga product. Pero ngayon, parang ghost town tong area na to. Walang katao-tao. Kaya enjoy ride tayo ngayon. Hindi matraffic. Kukunti sasakyan. Kaya wala masyadong pupunta dito sa area na to. Siyempre holiday, anong gagawin mo dito? Okay, malapit na tayo sa ating destinasyon. Makakakain na rin. Gutom na ako. Kagabi pa kami hindi kumakain ng maayos. Okay, andito na kami mga gonggong sa loob ng hotel. At kakunti ang tao sa kalsada, pero ang daming tao dito sa loob. Sana may makuha pa tayong table for breakfast. Sarap dito, sarap dito. Haba ng pila dito sa counter. Sana umabot pa kami. Hanggang alas 11 lang yata ata. Pero masarap talaga yung pagkain dito. Hindi nyo natatanong, dito ginanap yung birthday ni Mrs. Kaya natry na namin ito restaurant na to. Masarap yung buffet nila dito. At the same time, malapit lang. Malapit lang sa lugar namin. 20 minutes drive lang. Tapos na yung matapit. Buto nga ba ito? Buti nga ba ito nga ba ito? Last minute na ito na ito. Wala lang wala ito. Actually mga gonggong, kagabi pa kami hindi kumakain. Kaya gutom na gutom kami ngayon. Sumala sa oras yung lunch namin. Alanganin. Alas 3, alas 4 ata kami nagla. Katapos nun, wala na kami dinner. Kaya gutom na gutom kami. Tapos naubusan pa kami ng tubig. Flagtech na yan. Ang daming tao ngayon dito sa hotel. Dahil nga, holiday. Marami rin turista na naka-check-in dito. Nakakunti yung tao sa kalsada. Pero napakadaming tao sa mga hotel, restaurant. Dahil nga holiday. O nasa leisure mode lahat ng mga tao. Halos lahat ng mga tao dito. Okay, magunggong tuluyan ang nagsarado ang buffet at nandito pa rin kami.
Naubos ko pa yung kape ko. Hinihintay ko talaga na palasin kami ng waiter dito. At makikita nyo, hindi kami gutom. Taob, linis yung mga plato namin. Sobrang dami namin nakain, walang natira. May natira pero napakakunti lang. Pero ang dami namin nakain, guys. Sulit na sulit yung binayan namin dito sa buffet. Sa sobrang gutom namin, mga gunggong, nagsarado na yung buffet. Kumuha ako ng tinapay, wala na ako inabutan kundi ito. May kagat pa. Hindi ng gutom namin na yan. Mo from 5 o'clock yata, 4 o'clock. Hindi na kami kumain. Natulog kami late na. Mga 10 or 11 p.m. Tinis na lang namin yung gutom. Wala pang tubig. Para rin kami nag-fasting. Tingnan nyo, magunggong. Wala nang tao. Niligpit na lahat. Umalis na lahat ng tao. Wala na yung mga waiter. Kami na lang yung natitira dito. Hindi pa rin ubos yung kape namin. Relax lang. Siyempre, hindi ka pwedeng gumala ka agad pagkatapos kumain. Maano yung tiyan mo. Ma'am, gutom po kayo. Dami niyo po nakain, no? Kasi hindi mo ako pinakain kagabi. May babayad po kayo ng extra. Sit all you can po ito. Bawal po yung lepover. Doble po yung babayaran. Sit all you can, pero bawal magtira. Sorry. 11 o'clock na. Magla-lunch na mamaya. Parang gusto ko na mag-ikot-ikot dito sa may mga puno dito. Pakita ko sa inyo guys yung area na sinasabi ko sa inyo na pwedeng mag-gym na may MMA. At tatapusin natin ang breakfast na to sa mga prutas. Melon tsaka pineapple, mga gunggong. Healthy daw to pang dito. Up. Ma'am, excuse me. Tapos na po yung buffet. Tapos na po yung breakfast. Bakit po nandito pa kayo? Hindi pa ako tapos. So, meron na. Bawal na po. Tapos na po yung breakfast eh. Hindi pa, hindi pa ako pinapain sa waiter. Ako po yung waiter. Tapos niya na po yan. Kayo na lang po yung hinihintay. Hindi po may sarado yung breakfast dahil sa inyo. Hindi mo. Sige na, sarap mo yung buffet. Hindi nga po kailangan, protocol po yun. Huwag daw po may sasarado hanggat may kumakain pa. Alam. Nakakasako eh. Na-enjoy ko pa yung breakfast ko. Tapos sarado na po yung buffet eh. Sarado na po yung breakfast eh. Ano yung buffet? Hindi na ako babalik doon. Ako guys, pinag-complain na kami. Tagal kumain ng kasama ko. Tapos na akong mag-breakfast eh. Sarado na yung buffet. Pero nandito pa. Kaya tayo dito, baka doble yung bayaran natin dito. Sa wakas, natapos din mag-breakfast si Kabayan. Pinalis na kami nung hindi na yung waiter eh. Yung manager na yung nagpalis sa amin. Kung hindi pa pinuntahan ng manager, hindi pa kami tatayo doon sa upuan eh. Okay, mag-continue to. Tabi nitong hotel na to, may mga offices. Tapos yung gitna ng offices may mga puno. Ayan o. Ito yung office. Actually, dito ako nagtatrabaho sa area na to. Kaya alam ko. Makita nyo rito. May mga upuan dito. Kapag lunch time, dito ako kumakain sa ilalim itong mga puno na to. Ayan.
Maganda yung konsepto nitong opisina na to. Ng area pala na to. May offices tapos may mga puno sa gitna. Naalala ko tuloy yung Singapore. Parang ganito yung konsepto sa Singapore, di ba? Kung napanood nyo yung unang vlog natin. City na may puno sa gitna. Ayan o. Diba yan guys. At ito yung sinasabi ko sa inyo na gym. Ayan o. UFC. Kita nyo? Halos baba lang yan ang opisina namin. Kaya pagkatapos magtrabaho, pwedeng mag-gym dito. Dami dyan. Dami nag-gym ka nag-MMA dyan. Malaki yung training center na yan sa loob eh. Nadadaanan ko yan. Yan guys, ang ganda rito. Ang lilong. Oh. So, dito ako kumakain ng lunch. Bumibili ako doon sa may dulo. Sa may Zoom. Tapos dito ako nauupo. Tapos kumakain. Ewan ko lang kung okay dito sa summer. Dahil pagka sobrang init, matutuyo yung mga halaman. Pero mukha namang well-maintained itong mga puno dito eh. Tsaka mukhang itong mga puno na to eh pang summer. Ang lalaki na eh oh. Pero ano to, hindi to tinanim dito, parang binunot lang to tapos nilagay dito. Anong binubuo yung area for sure. Oh. Oh. Guys, nandito si Kabayan. Ma'am, nagreklamo po yung hotel. Ano? Mag-i-email daw po sa HR. Bigay ko yung number ko, email address ko. Nareklamo pa kami sa hotel. Naka-discount na nga, nagreklamo pa. Ano reklamo? Ito yung hotel guys. Oh. Medyo nagpapahinga lang kami dito. Sarap mo po dito. Ang dami mga ibon. Daming halaman. Habang alis ng busog sa tiyan. Magugutom ka? Oh, may ibon dito. Ginagawa mo dyan. Oy, mas ka dyan. Pinapaalis. Actually, yung mga ibon na yan guys. Mga friendly yan. Tsaka lumalapit sa mga tao dito. Dahil kapag bukas ng mga opisina rito, maraming kumakain. Maraming nagpapakain ng ibon dito. Sineshare yung lunch nila. Hinagisan ng tinapay. Kaya lumalapit yan. Hindi ito yung first time ako nakakita ng ibon na lumalapit dito. Ang dami niya, makikita niya pag maraming tao dito. Ay, pumupo ka. Ano kayang uri ng ibon yan? Parang flamingo yan ha. Baka anak kayo ng flamingo, katulad ng pinakita natin previously. Sa previous vlog natin, doon sa may flamingo area. Ano flamingo? Oh, malay mo, crossbreed. Ay, medyo nabitin ako ng kape dito sa hotel. Maghahanap tayo kung saan tayo pwede manghingi ng kape. Balita ko may libre daw dito na pakape sa area na to. Kahit muna tayo sa opisina ko guys. Kukuha muna ako ng kape doon. Sana bukas. Hindi niya natatanong eh. Napakasarap ng kape sa opisina namin. Hindi ko alam kung anong meron doon pero isa yun sa pinakamasarap na kape na tikmang ko. Lapit lang naman yun dito eh. Mga 2 minutes lang. Kaya nyo guys, may water fountain pa dito. Pero sarado. Sarado. Naka-holiday din yata yung water fountain. Sa kasamang palad, out of service yung coffee machine namin sa taas. Nagtimpla na lang ako nito. Kape na may 3-in-1. Masarap din naman to guys ha. Dito nga ako nag-umpisa eh. Dito nag-umpisa ang journey ng addiction ko sa kape. Actually dati hindi ako mahilig sa Amerikano. Paborito ko talaga dati 3-in-1. Tapos tayo ilang taon din ako uminom ng 3-in-1 coffee. May nakapagsabi sa akin,
Yung kapatid ko, sabi sa akin, try mo yung Amerikano. Nag-try ako one time. Hindi ako nasarapan. Pero, sinubukan ko ulit. Nilagyan ko ng asukal. Uy, ang sarap pala. Kaya yun, doon na nag-umpisa ang addiction ko sa Amerikano. Kahit cappuccino, tinalikuran ko na rin eh. Ay, kapagtimpla na tayo ng kape. Nakabalik na tayo dito sa gitna ng mga puno. Kakape-kape muna tayo bago tayo umuwi. May 2 hours pa naman tayo sa parking. Naririnig yun mga gonggong. Dami ng ibon. Nag-umpisa na silang lumabas dahil mag-lunch time na. Pagtakin na mga gonggong, parang kumikintab na yung ulo ko ah. O tinatamaan lang ng sikat ng araw. Sarap dito. Chill lang. Nasa gitna ng puno tsaka mga building. Tama lang yung hangin, hindi pa mainit. Sarap pala dito kapag walang pasok. Pero pag may pasok, pasok sa opisina, madalas ako nandito, hindi ko nararamdaman yung sarap eh. Kapag walang pasok lang. Dahil normally naglalunch ako dito mga 30 to 40 minutes lang. Nakaupo lang ako dun sa isa sa mga sulok dito. Oh, sakit ka na ulit, trabaho. So nakikita ko lang to 2 beses sa umaga, ayun nga pag lunch, tsaka pag pauwi na. Pero sa gabi dito, maganda rin dito guys. Kasi marami rin pailaw dito eh. Hindi siya ganun kaliwanag pero parang may mga Christmas light yata dito sa gabi. Pero yun nga lang, puro restaurant lang to mga gonggong, walang bar dito. Meron yata dito sa isang hotel, sa hotel nito. Pero dito sa area, yung mga legit na bar, wala yata dito sa gitna na to. Okay mga gonggong, tapos na tayo mag-breakfast, tapos na tayo mag-CR, tapos na tayo magkape. So, uuwi na tayo. Salamat sa pagsama sa amin sa pagbe-breakfast. Okay. Ang init. Init ang. Eto na, ang summer mga gonggong. Pagpasok mo sa sasakyan, para ka lang nasa loob ng microwave. Ang init ng dashboard, ang init ng manibela.